Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Si Kamanong po na nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayo na kalagayan mga kababayan. At umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong si Congressman Barsaga, si Representative Barsaga po. Ito pong nakaraang araw po ay nagpunta po mga tambay. Nagpunta po sa, I think, sa Manila o Quezon City po mga tambay. At siya po ay naghain po ng kontra sa Laysay sa reklamo po ng CIDG ng inciting to sedition mga tambay na reklamo po sa kanya. Di po ba? Dahil siya po ay pinatatahimik din po yata at pinababagsak ng gobyerno. Hindi kaya? Pakinggan po natin si Representative Barsaga po mga kababayan. At ito po ang kanyang pahayag at komentuhan po natin. We filed our counter affidavit for the CIDG's complaint against me. Dumating sa unang preliminary investigation o pagdinig ngayong hapon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kaugnay ito ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion na isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nagugat ang mga reklamo sa pangunguna ni Barsaga sa isang anti-administration rally sa Forbes Park Village sa Makati City noong October 12. Ayon sa mambabatas, naghain na siya ng kontra sa Laysay o counter affidavit sa reklamo na sa paniwala nito ay mahina. It's very unlikely it won't be dismissed kasi it's a very weak case. Itinanggi ng kongresista na naging marahas at may nasaktang mga pulis at nasirang mga ari-arian sa ginawa nilang rally. Wala rin anyas ang ginawa para manghikayat na gumawa ng karahasan. It's just the same. We're using the defense of free speech here and in the ensuring results that no violence ever actually happened after my speech. Hindi naman dumating ang PNP-CIDG sa pagdinig. Samantala, naniniwala rin ang kongresista na tama lang ang ginawa ni Senator Amy Marcos kagabi na paghahayag na gumagamit pa rin ng droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, kahit ang issue ay concern ng pamilya, pero dahil kapwa sila mga public official, ay dapat na malaman ito ng taong bayan. This is no longer a point of mere accusations because the person accusing is not just a random person. It's also an incumbent senator accusing the incumbent president in a rally with hundreds of thousands of attendees. Dagdag pa nito, hindi niya alam kung paano babangon sa rebelasyong ito ang presidente. Nauna nang tinawag ng Malacanang na desperate move ang mga aligasyon ng Senator Amy Marcos laban sa First Family na anilay walang katotohanan at layon lamang na pabagsakin ang Pangulo. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Yan po mga tambay, ibang klase po. Alam naman po natin na talagang yan po yung pasisinungalingan ng Malacanang, lalo-lalo po ang pulburon issue. Meron po ba umamin na siya po ay nagpupulburon? Wala po nga amin yan. Kung yung mga magnanakaw nga, hindi umaamin . Umamin po ba yung magnanakaw? Di ba? Trilyon ang nawawala sa bansa, daan-daang bilyon. Umamin po ba yung mga magnanakaw? Hindi po ba walang umaamin, nagtuturuan? Ganon din po ang gumagamit ng pulburon. Kahit po putulan mo ng leg yan at tanggalan mo na yagballs yan, hindi aamin yan na gumagamit yan. Hindi po ba? Yan po ang sakit ng gumagamit ng pulburon. Sakit po nila yan. Number 1, sinungaling at magnanakaw. Nagnanakaw din po ang gumagamit po niyan, lalong-lalo kung walang pera at mahirap. Di po ba? Kaya nga po dito mga tambay, yung ginagawa po, idinuktong lang po natin. Pero yung ginagawa po kay Representative Barsaga, nakita niyo po yung CIDG, ibang klase, no? Ang dapat po nila imbestigahan, unang-una, yung gumagamit ng mga politiko ng pulburon. Hindi po ba? At imbestigahan din nila yung laganap na korupsyon. Talagang gusto nilang mag-imbestiga. Imbestigahan nila ang mga magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa. Pero yung nagpapahayag at kinukundina ang korupsyon sa bansa dahil malawa ka na at nagkakamatay ng mga Pilipino sa mga proyekto nila katulad ng flood control, ay kinukundina. At si Kiko Barsaga ay isa po sa naaawa sa mga Pilipino dahil siya rin po yung lingkod bayan. Nakikita niya po ang senaryo at ginagawa po ng gobyerno at mga politiko pagdating po sa pera ng taong bayan. Nasaksihan po ni Kiko Barsaga na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Kaya nga tinawag niya ang Kongreso
ang House of Representative ay tinawag niyang crocodile farm dahil nga napakarami daw pong magnanakaw doon. Hindi po ba? Kaya nga inaakusahan niya pati si Tambaluslos. Di ba? Pati ang palasyo. Nadagdagan pa nga issue nila ngayon. Hindi lang po pagnanakaw, may pulburon issue na ngayon. Hindi po ba? Kaya po napakarami pong iimbestigahan. Ayan, CIDG. Yan, hindi nyo pa imbestigahan yan. Buong kapulisan, buong PNP. Isama nyo na ang NBI. Ayan, hindi nyo ba iimbestigahan ang laganap na korupsyon? Pati ang bisyo na pinasabog ni Senadora Amy Marcos na matagal nang gumagamit ang First Family na addictus na yan. Hindi po ba? Kaya dito po, pinaliwanag naman po ni Senatora Barsaga. Baka nadulas na si Kamanong. Baka susunod. Hindi malayo. Maging Senator Barsaga na yan. Hindi po ba? Nabanggit na ni Kamanong pero representative pa lang siya. Ayon po dito kay Representative Barsaga, mga tambay, talagang yan ay isang very weak case. Napaka walang kakwenta-kwenta. Napakahina, mahina na kaso laban sa kanya. At hindi po siya, mga kabayan, nag-udyok ng kaguluhan o meron mang masaktan na kapulisan at mga nasira na ari-arian doon sa nakapaligid kung saan po sila naggumanap ng sinasabing kilos protesta para kundinahin at questionin at talagang batikusin ang mga ginawa pong pagnanakaw sa ating bansa. Pero ang kapulisan, protektado. Wala pong iniwan yan mga kabayan. Ganon din po ang issue. Ganon din po kasi ang issue sa AFP sa Navy Di ba? Sa Philippine Navy. Di ba? Ano po issue ron? Di ba? Kinukondina rin po nila yung nag-rally Iimbestigahan din po, di ba, kung sino raw po mga nagpondo. Dahil masarap daw po kinakain. Ibang klase. Wala na pong karapatan kumain ng masarap pag nagrarally ka. Unbelievable. Ito po mga tambay, ito po kay Kiko Barsaga, mga tambay. Saan ka nakakita? Mas pinoprotektahan din po ng PNP at ng CIDG, mga kabayan, yung mga magnanakaw at may bisyo na pulburon. The same po ang mga men in uniform. Mas gusto po nilang protektahan ang mga politiko na isang damukal at gahaman at sakim sa pera ng taong bayan. Kaya nga puro pagnanakaw ang ginawa nila umano. Gustong-gusto pong protektahan. At yung kumukundina sa korupsyon na katulad ni Kiko Barsaga, siya pa ngayon ang kakasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Ibang klase. Pulis yan. CIDG. Hiyang-hiya naman kami sa balat nyo. Ibang klase na kayo maglingkod. Kayo'y naglilingkod na sa mga magnanakaw. At sa mga gumagamit pa ng pulburon. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Tinaasan ng sweldo ninyo. Tinaasan ng mga allowance ninyo. Pagka kayo nagretiro, ang tataas pa ng retirement nyo. Mga benepisyo nyo. Lahat yan ay kami ang nagbibigay. Buwis namin ang ginagamit nyo sa lahat. Pati nilalamon ninyo, umano. Pati pag-aaral ninyo, umano. Hindi po ba? Pero sa kabila nun, yung nagpalamo, nagpasweldo, nagbigay ng allowance, pati retirement, at kung ano-ano pa, ay siya pa ang gigipitin na mahindot na ito, umano. Hindi po ba? Only in the Philippines. Mas protektado pa nila ang mga magnanakaw at gumagamit ng pulburon. Kaya tuwan-tuwa po ngayon ang mga gumagamit ng pulburon sa ating bansa. Nagdiriwang po sila. Kasi nagkaroon po sila ng pangulo na gumagamit din katulad nila, umano. History po ito sa ating bansa. Isa po itong history. Nagkaroon po ng history yung tatay niya bilang naging diktador. Magnanakaw. Di ba? Ngayon, gumawa rin po ng sariling history ang anak. Hindi lang po issue ng pagnanakaw. Grabing pamumulitika at may bonus pa na pulburon. Kaya po,
kasaysayan na po natin to mga tambay. Nakauna-unahang presidente sa kasaysayan ng bansa na nagkaroon po ng issue na gumagamit ng pulburon. Kaya tuwan-tuwa po ang mga pulburon lord at mga gumagamit ng pulburon. Ang mga bangag, nagkaroon sila ng boses, nagkaroon sila ng kapangyarihan dahil meron silang pangulo na kaisa nila. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan. Yan po ang ginawa po at nakita naman po natin. Hindi lang po sa CIDG sinampahan po ng inciting sedition si Barsaga. Meron din po siyang ethics complaint sa House of Representatives. Ganyan po ginigipit si Senator, si Representative, hindi pa siya Senator, si Representative Barsaga. Grabe po panggigipit din po sa kanya, mga kabayan. Dahil nagsasabi po kasi siya ng katotohanan at kinukundina niya ang napakaraming magnanakaw na politiko sa ating bansa. Kaya po siya ay napagkakaisahan pabagsakin ng mga ito. Muli po mga tambay, ingat-ingat po. Ingat-ingat din po si Senator Barsaga o Representative Barsaga. Ingat ka po, Representative Barsaga. Ingat po kayo dahil marami po na talagang gusto kayong patahimikin. Doble ingat lang po, Representative Barsaga. At ang dasal po ng taong bayan at ni Kamanong ang inyong kaligtasan araw-araw. At thank you rin po mga tambay sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At paalam po muna mga tambay. Ingat po tayo. Bye-bye.